Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sa Big Man Hobby Shop, salig ng galawan. Airsoft gear mo, siguradong pangmalakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na-fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ng palibay. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na-fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Big Man, best service in the land. Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, game strong, service stronger. Okay mga ka-airsoft, another day, Saturday. Napakasaya, napakasarap ng araw ngayon, napakainit, no? Masaya lang tayo kasi nandito na naman tayo, kaharap na naman ninyo. Magre-review and unbox na naman po tayo ng mga unit ng ating ka-airsoft, no? Yung mga ka-airsoft natin na nasa probinsya. Nakakatuwa naman, no? Kasi, nasa na tayo? To. North General Santos City. Ay, ano to? Dadyagas. Barangay Dadyagas, North General Santos City. Okay. Hello po. Good day and good afternoon. Afternoon na ba? Afternoon sa iyo, mga ka-airsoft natin. Si Sir Cassie Magante of Dadyagas, North General Santos City. Yun. Maraming salamat. Isa pa. Bakit walang ano to? Alin? Scope. Yung bilog-log. Bilog scope. Pa-set up dali. Okay, kay airsoft natin, no? Si Sir Cassie Magante of Dadyagas, North General Santos City. Unit niya mga ka-airsoft is the M4A1 carbine. Hindi upgraded kanina to. In-upgrade ko lang. Pinalitan natin ng spring, no? Hindi ko alam mga airsoft kung ilan yung resulta kasi medyo minamadali ko. In-upgrade ko, palit ng spring at saka syempre may mga konti tayong minodify. So, mas mataas na to than sa ordinary. Ang ordinary nito is between 380 to 400. Ngayon magkakaalaman, malalaman natin kung ilan ang nangyari sa upgrade na ginawa natin, no? Ito yung unit mo, sir. Kasi Magante, ito na po, the M4A1 carbine. Tapos, meron pang suppressor to. Yung premium. Yan. Luwagan mo to, look. Pagtulungan nyo na, alisin nyo rito, no? Yan yung unit mo, kaya lang i-upgrade natin, lalagay natin yung suppressor para maganda, bossing, okay?
Ha? Doon kayo. Tapos, next unit po natin, no, is unit natin na ka-airsoft natin, Irving Halbuena of Obrero, Lapus, Iloilo City. Okay, taga Iloilo. Set aside ko muna yung kay Sir Cassie, no. Unit ng ating ka-airsoft, grabe to, napakalupit nito. Last week mga ka-airsoft kumuha siya sa atin ng TS2, ng ZZ Tactical Sports 2. Okay? Ngayon, nabalitaan niya na yung mga unit ng ZZ is hindi naman talaga ordinary na everyday na makikita mo na binebenta or everyday may stock, no? Napakinggan niya yan sa mga live natin. All of a sudden, biglang kumontak yung ka-airsoft natin si Sir Irving, okay? Ngayon, bigla siyang kumontak, big man, kukuha ko ng CC Shadow Blue, CC Shadow Battle Gray, CC Shadow Orange para makolekta ko lahat ng mga ZZ. Sisimulan ko sa CC Shadow at saka yan, sa TS2 nga. Yun na nga. No? Again kumuha to last week ng ganito. Ngayon, kukuha na naman. 3 version, 3 different. Again, unang-una, the CC Shadow Blue. This is the original version. Ito ang kauna-unahan ng pagdating sa CC Shadow. Okay? Yan. Black and blue grip combination. Ito, kay bossing to, kay Sir Irving. Okay, then the battleship, no? Black, gray, and black. Battleship gray, kung tawagin. Urban gray, ito yung unit pa rin ng ating airsoft, Sir Irving, pangalawa. Then, pangatlo niya is yung CC Shadow Orange, black and orange. Okay? What is good and special about these 3 unit, malalaman ninyo mamaya. Sa pinakabihirang pagkakataon, nagkasabay-sabay. So, malalaman ninyo kung ano yung meron to versus ito. Papakita ko sa inyo yan. Okay? So, ngayon, mga airsoft ito yung sinabi ko na hindi everyday, hindi palagi, meron kayong mabibiling shadow. Actually, ang shadow, isa sa mga masasabi na natin na hindi siya ganun karir. Pero limited lang siya, no? Yung production ng CC Shadow is hindi continuous. Kaya yun ang nagpa-limited sa kanya. Okay? Limited, ibig sabihin, limitado lang. Magpo-production lang sila, peng tubig. Magpo-production lang sila, mga ilang piraso lang, then i-distribute sa different part of the world, di ba? Halimbawa lang to, no? Halimbawa sa Pilipinas, magkakaroon lang ng, let's say, ang ibabagsak sa Pilipinas is 300 pieces. O, di ba? Nung nagbagsak sa Pilipinas ng 300 pieces na blue, before the gun ban, nung nagbagsak sa Pilipinas, kumuha tayo nito 80 pieces. Okay, before the gun ban yan, bago mag-gun ban. 80 pieces. Awa ng Diyos, naubos. 3 piraso lang ang natira sa akin. Okay? Bakit 3 piraso? Bakit may natira pa? Kasi, lumabas before the gun ban, before the gun ban, lumabas. During the gun ban, all of a sudden, lumabas to. So meron pa rin tayo 80 pieces. Biruin mo, ipagpalagay na natin 300 pieces ang dumating sa Pilipinas. 80 pieces agad nasa atin na. Okay? So 80 pieces, ito sa kalagitnaan ng gun ban, lumabas to. Okay? Yan. Ito, during the start of the gun ban, 80 pieces, during the gun ban, mga after 1 month yun, lumabas to. 80 pieces again. Then 80 pieces again, lumabas to during the February. Kailan ba nagka-gun ban? January. Diba? January, lumabas to. Pagdating ng end of February, lumabas to. Pagdating ngayon ng April, lumabas to. Diba? 80 piraso to, mga airsoft. Ngayon, ang hawak ko, tatapatan tayo 12 pieces. Bakit naantala? Bakit hindi ko napaubos yung 80? Kasi lumabas na to. Di ba? Wala? Order na ba? I-deliver. Hindi, babalikan ko na lang doon. Nainit eh.
Hindi nila i-deliver? Sabi mo yung deliver na. Oo, i-deliver na. Tapos bilisan nila kamo. Okay na? So, ayan, lumabas na kasi to. Okay? Ibig sabihin, talagang ito yung pinakasikat kasi ito yung pinakabago. Siya rin yung nagtataglay ng pinakamaganda at saka pinakamatinding mga upgrades. Okay, no? Tapos, sasabihin ko nga sa inyo hindi lagi meron tong mga unit na to. Ito ang mga pinakamatitikas na unit. Okay? Mga Airsoft, sorry for the word na gagamitin ko Hindi ko intention na saktan kayo. Pero sasabihin ko lang yung totoo. Kung ang unit mo ENC, lalamunin kayong buo nito. Okay? Kung yung brand ng unit mo, Double Bell, ENC, lalamunin kayong buo nito. Ni wala kayo, yung unit ninyo, wala sa kalingkingan nitong unit na to. Okay? Halimaw to, ito ang pinaka-Diyos when it comes to practical shooting. Lalamunin po kayong buo nito. Sabi ko sa inyo, kung ang unit ninyo, ENC Double Bell. Kung ang unit ninyo, WE, hindi po kayo uubra rito. No? Kung ang unit ninyo, T-Rex, mga Airsoft, hindi ko kayo gustong saktan. Sasabihin ko lang yung totoo, no? Kung ang unit nyo T-Rex, High Kappa, etc. ng WE, hindi kayo uubra rito. Lalamunin po kayo ng buo nito. No? Kasi mga Airsoft, malayong-malayo po to dun sa conventional na WE na paborito ng marami. Ang akala ng marami, WE na yung pinakamatindi, pinakamaganda. Hindi po, sa totoo lang. Kung ang unit nyo, ayan sinasabi ko na yung pagkakasunod-sunod Kung ang unit nyo ENC Double Bell, lalamunin kayong buo nito. Kung ang unit ninyo WE, wala kayong binatbat dito. Kung ang unit ninyo AW Custom, wala pa rin kayong binatbat dito. WE and AW Custom are sister company. No? WE is the low end, AW Custom is yung pang high end nila. Okay? Kaya lang hindi uubra rito. Okay? This is the CC Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Itong unit na to, try mo, yung WE mo, magnetin mo. Hindi man didikit. Pero ito, dumidikit. Bakit? Full steel CNC laman loob. Dumidikit. Bakit? Full steel CNC laman loob. Full steel CNC laman loob. Full steel CNC laman loob with stainless steel pa. Oh. Kaya lalamunin kayong buo nito. Kaya kung makikita nyo, itong mga unit na to, lahat to, parang masyadong mahaba. Tingnan nga natin. Pero okay, no? Grabe yan, mga Airsoft, Sarap, no? Ayan. Ito yung unit ng ating Airsoft kasi Magante. Paste mo sa kanya yung live at saka i-paste mo rin doon yung sa magle-lay away. I-paste mo sa kanya yung live, no? Yung link. Okay. Ayan, ito yung unit ni Sir Cassie Magante at saka itong CC Shadow, CC Tactical Sports 2. Okay, yan yung unit niya. Yan. O yan ang mga Kersa, pagpasensyaan nyo na pero sinabi ko lang po yung totoo. Grabe animal tong suppressor na to. Talaga namang, grabe. Ang tindi, ganda-ganda, no? Napaka-animal. Pero ano to aalisin ko to kasi sobrang haba, medyo magiging hassle sa bag, no? Aalisin natin to pero ituturo ko sa iyo kung paano yung pagkabit nito, okay? So, dito na muna tayo mga Airsoft, no? Sabi ko nga sa inyo, lalamunin kayong buo nitong mga unit na to kung lower model yung unit ninyo. Okay? Sir Irving Albuena, ito na po yung unit mo. Ide-demo and test fire na po natin in just a while. Ngayon, ito yung kay Sir Cassie. Ide-demo and test fire natin maya-mayang counter. Okay, start natin dito. This is the CC Shadow Blue unit ng ating kay Airsoft Irving Albuena. Original version, pero full upgrade. Ano ba yung in-upgrade? Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-fix outer barrel, naka-hammer protection pad, naka-half-up rubber, lahat ng tatlo na to. Naka-half-up rubber means pinalitan natin ng half-up rubber. Lahat naman kasi may half-up rubber. Pero in-upgrade na to, pinalitan na ng mas magandang klase ng half-up rubber. Okay? Tatlo to, lahat to upgraded. Nakakatuwa yung kay Airsoft natin.
Makikita nyo, ang CC Shadow 2 na nakikita ninyo is hindi talaga naka-fix outer barrel. Okay? Ang mga ZZ Shadow 2 na lumalabas, hindi naka-fix outer barrel. Pero yung atin, naka-fix outer barrel. And not just an ordinary outer barrel. Yung atin is the twisted version. Tignan nyo yung ordinary version ng twisted ng barrel. Oh. Ayan. Yan lang yung ordinary. Mapapansin nyo, di ba? Pero itong shadow blue natin, ina-upgrade natin into twisted. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Kitang-kita ba? Yan. Makikita nyo, twisted dyan, nakapilipit. Kita? Pakita. Baka pwedeng, kung ano, ilapit mo na. Hindi, okay. Hindi, lapit mo konti, yung mga camera. Sige, sige, sige. Yan, para hindi na ako mahirapan. O, yan, kita? Okay? Yan. Okay? O, yan. Ayan, mga Airsoft Pop, naka-twisted. Pilipit, napakaganda niyan. Hindi na ordinary yan, ha? Ito, kita to. Dapat to makikita to, ha? Ayan. Hindi na ordinary, di ba? Napakaganda na. Quality at quality nandyan na. Dito lang po sa Big Bang yan, no? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung ikaw, wala ka pa nitong mga shadow na to, mga Airsoft, makonsider mo na. Kahit i-lay away installment plan mo na. Kasi bakit? Pag ito naubos, sabi ko sa inyo, wala na kayong mabibiling shadow na ganito katikas. Wala kayong mabibili niyan. Dito lang yan. Twisted. Di ba? Saan ka makakabili niyan? Ibig sabihin, best of the best quality talagang nandito sa Big Man. Tignan mo naman kung gaano ka lupit, kung gaano ka ganda. O, di ba? Yan. Yan yung unit ng ating Airsoft. So, demo test fire natin. Siyempre, dire-diretso. Nasa ng silicone oil, then saan kayo? Sige, pa-deliver mo yung ano. Oo, yung Big Bro. Okay? Okay, no? So, ngayon, press the valve. Oh, lagi sinasabi ko, wag na wag ninyong kakalimutang mag-silicone oil or wag ninyong ipagsasawalang bahala yung silicone oil. Kasi yung oil lang ang tanging pwede nyong ibigay na vitamins sa unit ninyo. Okay? Hindi pwedeng WD-40, hindi pwedeng gear oil, engine oil, cooking oil, baby oil, hindi pwede. Kailangan silicone oil na ano to? Silicone oil na compatible sa Airsoft. By the way, darating na yung ano, yung mga nagtatanong kung ano yung ginagamit natin na pang cleaning, pang maintenance sa unit. Mga Airsoft, darating na po, no? Mag-antay lang po kayo. Magkakaroon na rin po kayo nun. Okay? Press the valve. Number 1, press the valve, then spray po. Okay, after nyan, press the valve na natin, spray na natin, ito pong ilalim. Spray din. Okay. After that, kunin natin yung unit, sprayan din po natin yung mismong nozzle. Yun, then. Okay, then release. Sabi ko huwag nyo nang hatakin to kasi para hindi mapudpud. Hatakin nyo na lang to. Release. Ay, ayan. Mahigpit, sorry. Okay, humihigpit siya, ha? Okay, ayan. Hindi, kasi wala nga palang magazine. Ayan. Pag may magazine, ayan, ha? Release. Ayan. Ayan, hatak. Ayun, gano'n na, okay. Wag nyo nang hatakin to kasi mga Airsoft, sayang nasisira, napupudpud na ano natin na-encounter natin yung pagkapudpud niya no. So, okay. So, lagyan natin to ng gas, no. 12 kg, 14 kg, compatible po sa ating ZZ. No? Pati uy! Sayang. Sayang. Penga ka scotch tape, sayang. Grabe, biglang sumingaw. Pagkatawag mo pa. Oo. Yan na dito nagmumula, oh. Sayang. Sayang yung ano. Kasi mga Airsoft, hindi sinasadya. Nalaglag kasi kanina to. Wala na.
May maliit siya na singaw, pero sayang. No? Yan ang epekto pag yung green gas ninyo, pagka ginamit ninyo, hindi ninyo tinatakpan. Yan, pag hindi ninyo tinatakpan, mga ka-airsoft, sisingaw talaga ba siya, no? Ay, sisingaw tuloy. Possible masira kasi ito nalaglag na ganun. So, nalaglag na ganun, yun, nasira siya, no? So, yun nga, 12 kg, 14 kg, and CO2 compatible sa mga ZZ, ha? Pag ang unit ninyo, Shadow 2, wala kayong problema kasi lahat ng klase ng gas pwede. 12 kg, tapos yung number 14 pwede, at saka CO2 pwede po, no? Kaya huwag kayong mag-tubili, no? Matindi, maganda ang CC Shadow 2. Ayusin mo yung karton yan. Matindi, maganda, kaya wala kayong dapat ipagkaba. Kunin mo yung wallet ko sa loob. Okay na? Okay, upside down, mga ka-airsoft, kasi maglalagay tayo ng gas. Sakto din, press down. 1, 2. Okay, 2 seconds is enough para sa isang puno. Okay? Actually, sorry. 2 seconds is enough para sa sobra-sobra pala. Hindi enough. Sobra-sobra sa isang full rounds. Actually, yung 2 seconds namin na gas, kasi naka-fine tuning na to, nakatono to, kaya matipid sa gas. Yung 2 seconds namin na gas, mga ka-airsoft, para sa 50 rounds. Nag-50, nag-60 rounds yan, no? Okay, hatakin natin to pababa. Put your other thumb here, all the way. Dito po ilalagay yung bala. Ngayon, gamit po tayo ng speed loader para maganda, para mabilis yung paglo-load natin ng bala, no? Pag meron kayo nito, mas maganda, mga ka-airsoft, kasi mas mabilis, hindi kayo mahihirapan, pero pag wala kayo nito, mas mahirap, no? Ngayon, mga ka-airsoft, kaya ako kinakalog para yung bala, ang proper orientation, tama, left, right, left, right, left, right, di ba? Pag hindi mo kinalog, bungi-bungi, pangit, pwedeng BB jam, di ba? Magbabara, ano bang tawag dito? BB jam at saka misfeeding. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit, mga ka-airsoft. Kasa, ready to fire. Firing! Oops. Open side. Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Ay, Lucas, yung nung gumanon ako, yung hindi na nakikita yung baril medyo iganon mo konti yung camera. Konti. Yan. Siguro makikita na. Kanina, hindi nakita no? So, release the magazine, release slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, make sure walang bala bago itabi at walang hangin para hindi ma-stress yung valve. Pasingawin. Press the valve. Ang dami nito, tingnan nyo. Yung dami na yon, kayang mag-fire noon ng 50, 60, minsan nagsa-70 rounds pa po. Okay? Unit ng ating airsoft, isa sa unit ng ating airsoft, Irving Halbuena, the CC Shadow, original, blue edition. Okay? Then, yung second unit niya, huwag kayong mawawala kasi tatlo yung unit niya Second unit niya is the Battleship Gray. What is good and special about the Battle Gray is halos same lang sila. Okay? Same lang sila. Same lang rin ng structure, same lang rin ng weight, hindi lang same is yung nakalagay na barrel. Okay, ang nakalagay na barrel is, andito is CNC aluminum na fixed outer barrel. Ayan, mapapansin nyo, wala na siyang kalog. Talagang nakaset na siya, nakaayos na. No? Wala na siyang kalog, so upgraded na, fine tuning, trigger job, fixed outer barrel, hammer protection pad, pero naka-half-up rubber na rin. Hindi nga lang siya naka-anti-freeze nozzle. Ayan. Halos magkamukha, mapapansin nyo, mga airsoft. Diba? Color lang pinagkaiba. Magkakaroon lang tayo ng pagbabago pagdating natin dito sa orange. Okay. Tingnan nyo yung magazine nila, parehas lang. Pagdating sa orange, iba. Diba? Ayan. Magkakaroon tayo dyan ng pagbabago, no? Okay, so ngayon start na natin to. Unit ng ating airsoft pa rin, Irving Halbuena, Obrero Lapus, Iloilo City. Lagyan ng oil. Okay, lagyan ko rin dito kasi bago pa. Okay, lagyan ng oil. Press the valve, then spray. Then, sa ilalim, spray.
Okay. Ngayon, lalagyan pa rin natin ng gas. 12 kg. Okay, gamit na to. Pero pwede siya sa 14, pwede siya sa CO2. Okay, upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds mga ka-airsoft. Sobra-sobra na po para sa isang puno. Okay? Lagyan natin bala. Hatakin to pababa. Put your other thumb here all the way. Hatak din dito ilalagay yung bala mga ka-airsoft. Pump lang po natin. Okay, kinakalog ko ha para umalain siya mga ka-airsoft. Okay, yan. Ganyan ang tama kasi. Left, right, left, right. Ngayon, pasok natin sa unit. Kasa. Ready to fire. Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing that trigger. Okay? Tapos itong unit natin ka-airsoft, dalawa na. May isa pa siya. The CC Shadow Orange. Okay? By the way, si Sir, ay meron na siyang Tactical Sports 2 sa atin din binili last week. Okay? Pero ngayon, napag-isipan niya na gusto niyang kolektahin lahat ng version ng CC Shadow. Kaya ito, dinedemo-demo ko ngayon. Okay? Ayan, unit natin ka-airsoft. Second unit is the CC Shadow Battleship Gray. Okay? Then, next unit natin. Last na unit para sa kanya. The CC Shadow Orange. Ito na yung pinaka-sagad na upgrade na meron at saka pinakamatikas na unit ng ZZ bago lumabas yung Tactical Sports 2. Okay, this is the unit. Makikita nyo, napakaganda, napakabigat nitong unit na to, no? Kasa natin, ilak natin manually, sprayan natin. Okay, makikita nyo, naka-fix outer barrel, stainless steel, naka-fine tuning, naka-trigger job. Wala kayong makikita sa iba na nagbebenta na naka-fine tuning, naka-trigger job. Dito lang meron sa Big Man nun. Sa iba, wala nun. Okay? Naka-fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hop-up rubber, and hammer protection pad, lahat upgraded. Sarap pag upgraded. Okay? Release. Ngayon, to. Lagyan natin to ng silicone oil. Press the valve, then spray. Ayan. Okay? After that, lagyan natin siya ng gas. Lagyan natin 12 kg lang, pero pwede siya sa 14 at saka pwede siya sa CO2. 1, 2, 2 seconds. Kita nyo naman, di ba? Hatak to pababa. Put your right thumb here. Lagyan natin ng bala. Okay. Ngayon, yan. Hindi na natin ganun pupunuin mga ka-airsoft. Kailangan left, right, left, right, left, right, alternate. Okay, pasok sa iyo. Meron na ba? Lagyan ko na ba silicone to? Hindi pa, no? Lagyan natin silicone oil to. Yun. Pasok sa unit. Hirap pa. Asa. Firing! Open slide kasi po mga airsoft, wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Mga airsoft, unit po ito. 3 ng ating hindi ko pala pasingaw. Make sure wala namang balat, wala namang hangin. Pasingawin. Dami. Unit po ito ng ating ka-airsoft, Irving Halbuena of Obrero, Lapus, Iloilo City. 3 sa pinakamalulupit na unit. Ayan. 3 sa pinakamalulupit na unit ng CC going na sa ating bossing. Okay. Okay, thank you bossing. Okay, next unit natin mga ka-airsoft. And for our main event, okay, no, kaya lang liligpitin lang muna ito, liligpitin lang muna ni Lucas, no, yung ating mga yung mga ating mga unit. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo kung sukat. Nitro pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Ha? Punasan mo muna. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo kung sukat. Nitro pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging pagaman din siya. Laging may bago,
next unit natin. Unit, nandiyan na? Nasaan mo yung barcode ba? Anong barcode? Ay, oo nga, no? Nasa cellphone ko. Kunin mo. Ayan, kunin mo na dyan. Picture mo. Next unit natin. And for our main event, no? Sa wakas, Sir Cassie Magante, almost ano yan, ang tagal nag-uusap niyan, ang tagal na transaction ng ating ka-airsoft kasi meron siyang inaantay kasi na pera niya. It just happened na nagkaroon ng mga delay, may mga clearing, 3 days, 2 days, etc. etc. At ngayon, sa wakas, nandito na, ide-demo and test fire na yung unit niya. Tama ba ang pagkakapasok niya nito? Parang may mali. Meron akong mali sa nakita. Yun, no? Ayun, sa wakas mga ka-airsoft, no? Ito na. Makikita na. Makikita niya na yung live and unboxing and review ng kanyang unit, no? Okay, alisin natin. Makakagulo kasi yun, no? Ngayon, ito, pengi ako ng mighty band para ano natin. Medyo may mali sa set ni Lucas, pero inaayos ko na mga ka-airsoft, no? Yan. Yan. Sa wakas at magagamit niya na, di ba? Eh ako rin, syempre, sino ba naman ang gustong hindi magamit ng ka-airsoft natin yung airsoft niya, di ba? Medyo tumagal lang kasi to mga ka-airsoft kasi may inantay pa si bossing na yun nga, na clearing sa cheque niya, sa payment niya, sa gagawin niyang mode of payment, no? So, pero ngayon naayos naman na niya. So, ito na. Kaya nga ide-demo and test fire na natin, di ba? Yan. Inaano ko lang, sinesetting ko lang kasi meron akong nakitang mali sa pagkakasetting ng aking assistant na si Lucas, no? Pero ayun, wala namang problema. Mali lang yung pagkakapasok niya. That's it. Okay na. Yun, na-setting na natin, no? So, ito mga ka-airsoft. Unit ng ating ka-airsoft. Oh, this is the Emperor A1 CQB. Makikita nyo. Then, lalagyan natin siya ng suppressor. Suppressor niya is plug and play version ng suppressor, no? So, hindi niya kailangan ng magte-thread pa. Hindi niya na kailangan mag-iikot pa. Plug and play lang. Ganito ang itsura niya. Makikita nyo naman, meron siyang scope na circular. Kasi, bilog din to, di ba? Gwapo gwapo siya kasi nag-compensate. Parehas silang bilog. Pasok natin dito. Ayan, ganyan ha. Papasok mo lang to. Kita ba ako sa camera? Ito kita. Angat konti. Sige, angat mo konti. Ayan. Pasok mo lang to, ito. Papasok mo lang, tapos ito itataas mo to. Itong parang ano niya, yan. Then baba mo lang. Yun lang, ganun na. Okay na. Okay na, wala na. Ayan ha. Ito yung unit natin ka-airsoft. Napakalupit, napakaganda. Okay. Mamaya tignan natin to, ikokrono natin, in-upgrade din natin to, no? Tignan natin kung anong resulta ng chrono test nito. Okay? Then ito yung pistol niya. Kanina, nakita nyo naman, blue, orange, and gray ng shadow. I-demo natin. Ito, makikita nyo. This is the Tactical Sports 2 by the ZZ. What is good and special about this? Kasi ilock manually, naka-fix outer barrel. Ayan, naka-fix outer barrel na. Ayan, hindi na kumakalog. Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Hindi pa siya naka-anti-freeze nozzle at saka hindi pa siya naka-hop-up rubber. Pero still, lalaban na siya, no? Kasi ito yung bagong version. Okay?
Isa pa sa pinagmamalaki namin dito is na-upgrade na namin yung recoil buffer, no? Yung mga recoil buffer ng mga shadow namin, hindi na siya yung ordinary. Engineering plastic material na yung ginagamit namin. So, mas matigas na. Okay? Kung sa iba, ordinary plastic lang yung ginagamit, well, eventually, pwedeng masira. Sa amin, engineering plastic material. Mas matibay na. Okay? So, ito yung unit natin kay Airsoft. Napakaganda, napakalupit. Talaga namang masasabi mong napakatikas. Kasi mga Airsoft, tignan nyo yung magwell. Napakamahal niyang magwell na yan. No? Yung magwell na yan, talagang hindi mo matatawaran. Pwede sa live. Pasok sa live. Okay? Napakamahal niyan at saka makikita nyo, optic front, tapos adjustable rear sight. Diba? Kung sa haba at haba, hindi ko lang na-compare, pero mas mahaba po ito ng 0.5 inches doon sa CC Shadow. Kaya expect nyo na mas malakas po ito. Compare mo doon. Okay? Then, isa sa pinagmamalaki namin is naka-fine tuning, naka-trigger job. Mas mataas na po yung FPS nito compare mo dun sa mga iba niyang katulad. Okay? Compare mo dun sa ibang mga shadow na CC na TS2, ito mas mataas na po. Naka-high FPS modification na po ito. Normally, ang FPS nito is 330, 340, pero itong amin, dahil naka-upgrade na, high FPS modified na po ito. Mamaya makikita natin lahat yan. May papakita ko sa inyo para mapagnilay-nilayan nyo rin, no? Kung ano yung best of the best talaga na pwede nyong ma-avail, pwede nyong ano yan? Bilang isang newbie, pwede nyong pag-start ng paglaruan, no? Good PM Big Ma, pa-shoutout po sana ako, anak ko si Marv Ivan Dave, na palagi ko kasama nanonood. God bless po. Shoutout po, Ivan Kagurangan, at saka kay Marv Ivan Dave. Hello po sa inyong mag-ama. Maraming salamat. Okay, so ito na yung unit. Napakalupit, napakaganda para sa ating kay Airsoft. Okay? So, start muna tayo sa pistol. Sa pistol, para makita ninyo yung pistol natin. Okay? Sana, silicone na yun. Asa yung ba't wala yung magazine? Okay. Diyan muna yan. So, okay na yung magazine. So, this is the unit. Number 1, kasa natin, i-lock manually, sprayan natin ng silicone oil. Okay. Okay na. Release, then rest. Grabe, lupit nito, no? Napakalupit. Then, the magazine, okay. Sprayan natin, press the valve, then spray. Okay, then, sprayan natin dito. Paint gas, 12 kg. Okay, sa paggagas, mga Airsoft, always 2 seconds lang. Huwag na nating 3 seconds, 4 seconds, 2 seconds lang para mas matipid. Okay? 1, 2, okay? Okay, so lagyan natin ngayon ng bala kasi iko-corona natin, no? Hatak to pababa, put your other thumb here, pump lang po tayo. Handa mo yung camera mo, linisan mo yung ano mo, lens mo. I-video ko to. Okay, mga Airsoft, left, right, left, right, left, right. Ang pinaka maximum rounds na pwede mong ilagay sa kanya, mga Airsoft, is 27 rounds, pero I do suggest 20 to 23 lang para pasok, kasa, ready to fire, firing. Chrono test muna tayo, firing. Ayaw. Ba't wala? Wala. Sige. Ayaw Okay. 488. Ilan? 488. 88. Taas niyan. Grabe, videoan ko muna. Pucha. Na.
Mukhang mataas pa siya sa rifle niya. Okay mga Airsoft, hindi sinasadya, hindi ko alam bakit ganito kalakas, napakatindi, no? 488 FPS, the TS2. Yan ang, so far, yan ang pinakamataas na upgrade na nagawa natin dyan sa CCA Tactical Sports 2. 488 FPS. Grabe yan, ha? $417. Mataas pa rin, nasa 400 pa rin. 420. Wala, ayaw. 411. Baka naman na ano lang yon, na na ano lang yung kanina, napatid. So, 420, 411, ayan, dyan siya naglalaro no? Pero hindi pero pwede yun. Kasi sa CC, nag-450 tayo 412. 408. So, nasa 400 plus siya mga Airsoft. Disregard nyo muna siguro yung unang result. Hindi ko alam bakit gano'n, no? Pero masyadong malayo yun, no? Pero what is sigurado rito is nasa 420 siya and below. Napakalupit, napakalakas na nun. Wala kayong makikitang ganong ZZ. Ay, ano ko, nalaglag. Wala kayong makikitang ganong ZZ na nagpo 400 pataas dito lang sa Big Man, no? Ngayon, lagyan pa natin ng bala para mag-fire pa tayo. Okay, pasok! Ready to fire po mga Airsoft. Firing! Pucha, lakas, sarap! Open slide! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do is release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Isa sa pinaka-favorite ko rito, itong thumb rest. Ayan, napakasarap Ayan, pwede mong i-rest yung thumb mo rito. Napakaganda nito. Ito yung unit natin ka Airsoft. Kasi magante. Grabe, 400. Sabihin na, i-disregard na natin yung 480 something, no? Ito kasi yung naging result Paano ba makita? Ayan, no? Meron tayong 412, meron tayong 411, meron tayong 420, meron tayong, baba natin, 420, may 417, etc. Grabe, napakalakas. No? The CC Shadow, pag yung unit hindi nyo nagagamitin, make sure wala lamang bala. At saka syempre, dapat wala rin lamang hangin. Pasingawin. Pero ito, check natin. Nilagyan natin ng 2 seconds, nag-firing na tayo ng 20 plus yung pinang-chrono natin. Let's say 10 na lang, di nakapag-firing na tayong 30. Tignan natin ito mga Airsoft na kung ilan pa yung natitira niya rito. Okay? 1, tier 1 tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, tier 6, tier 7, tier 8, tier 9, 40. Ay di naka 40 rounds na tayo. Nilagyan natin 2 seconds, naka 40 rounds na. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 45. Lucas, tingnan mo yung electric fan while operating nasa araw. Masisira yan. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nakaka 50 rounds na mga Airsoft. Nilagay natin na gas 2 seconds lang, 50 rounds na. Lamig pa. Marami pa to ibig sabihin. Okay, next natin. Tuloy natin, no? 50. Keep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 seconds natin, naka 60 rounds na. Wala na. Grabe na. Sobrang tipid nitong unit na to. Mataas pang FPS para sa ating mga Airsoft. Pasingawin kung di nagagamitin. Okay? Unit natin Airsoft kasi magante and ito na yung rifle niya. Makikita nyo. This is the M4 anuhan mo, safety mo na ha. M4 CQB, M4A1 carbine CQB. Tapos pinalagyan pa niya ng
napakatindi, napakalupit na suppressor. Okay? Makikita nyo, napakalupit. Napakaganda niyan. Meron siyang red dot and green dot. Yan, makikita nyo, bilog-bilog, napakaganda, di ba? Ngayon, nasa sa inyo na lang, nasa kay bossing na lang kung anong mode ang gusto niya. Siyempre, pag umaga, color red. Pag gabi, color green. Okay, napakaganda niya, no? Synchronize na synchronize. Galing ng pagkakaset ni Lucas. Pwede mo ba ipakita sa camera? Uy! Uy! Ayan. Pwede mo pakita sa camera, haba kasi. Kita? Kita? Ayan. Ayan. Ano yan? Anong color yan? Red? Alright. Red. I-green natin, Pakita natin. Yan. No. Kita? Ayan. Red and green, no? Sarap po. Kaya umaba talaga siya, no? Pero napakaganda pa rin naman, no? Okay, this is an AEG. Ibig sabihin, rechargeable. Sa rechargeable, bigyan natin to si sir na upgraded battery. Pengi ako. Ito. Sa rechargeable, kailangan battery LiPo-Li. Upgraded version to. Sa rechargeable mga Carsoft, siguraduhin nyo yung 3 batas pagdating sa battery masunod. Number 1, hindi siya pwedeng madrain, masaid. Hindi rin siya pwedeng ma-overcharge, sumobra. Hindi rin siya pwedeng mag-init. Para maiwasan mag-init, pag mag-charge, dapat nasa labas. Okay? Hindi siya pwedeng ma-overcharge. Bigyan mo nga ako ng ng batch stock na special. Kung kakasya rito. Yan, kulay itim. Yan yung parang hindi ganun matambok. Nadaganan. Yan, dyan banda, nadaganan dyan. Yan. Hindi ganun matambok. Matambok kasi, hindi yan. Alisin mo muna yung mga nakaibabaw. Tingnan ko nga. Hindi yan. Parehas yan eh. Tingnan ko yan. Hindi yan. Dali, kuha lang ako ng upgrade natin Matambok kasi yan eh, medyo awkward eh. Kung meron. Hindi natin mga sa LT. Wala na ba yung patch na dyan? Doon wala na. Wala na yata. Sayang. Wala na. Gusto ko sanang i-upgrade yun eh. Kaya lang kung wala na, anong gagawin natin? Hindi na ba mga batch lock natin? Wala na? Yan, wala dyan? O, sige, okay na. Ayan, I'm sorry, wala na. Pero gusto ko sanang i-upgrade. Kaya lang, wala na. Anyway, okay na lang rin to siguro, no? Inom muna tayo. Okay, Sir Cassie Magante. Gusto ko sanang i-upgrade yung batch stock mo, kaya lang wala na po makita rito. Pagpasensyahan nyo na, bossing Ibibigay ko lang sanang free yun, yung ganung upgrade, kaya lang wala na. Anyway, so, yun nga, hindi siya pwedeng, pag i-charge nyo siya, dapat nasa labas siya. Tapos, magandang klase yung bibigay kay charger, smart charger, so, hindi na siya mag-overcharge. Pero, yung madedrain, iwasan ninyo kasi 1 full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Ngayon, 10 magazine, natigti 300 rounds. Kailangan tansyado nyo rin, no? Huwag nyong haya malobat, masaid kasi
masisira po yung unit ninyo. Okay? Ngayon, to. Press to adjust para humaba. Grabe, sobrang haba na pala, no? Na ngayon, para malagay ninyo yung battery, instead of pressing, hatak. Okay? So, this is the plug. Pasok natin to. Plug natin. Pasok. Tapos, ano yun? Tao. So, kabit natin to. Okay? Pag naikabit na natin, mga Airsoft, siguraduhin mo lang maipasok mo na maganda, ha? Yan. Pasok lang natin, then, okay, then, secure all the wire, mga Airsoft, then, balik natin. Okay? Tapos, ito na. Yan, may walk-in tayo, Sir Darwin Reyes. Grabe, tunog, oh. Lakas, ha? Yan. Ngayon, ganito. Kuha tayo ng magazine. This is the magazine. Binubuksan sa ibabaw at then binubusan ng bala. 300 rounds kasya dyan. Tapos isasara. Okay? Ngayon lagyan natin siya ng 0.20 grams pa dahil magkokrono tayo. Okay. Pero ang gagamitin mong bala rito is 0.30 grams na, ha? Kasi 0.25 or 0.30 grams kasi malakas ng unit na to dahil upgraded. Kamot sa ilalim hanggang maramdaman yung humigpit. Okay? Hanggang maramdaman yung humigpit. The more na kamot, the more na mas maganda. Then pasok sa unit. Make sure you heard the clicking sound. Make sure na hindi malalaglag. Sarap. Chrono muna natin. Chrono. Ba't ganyan? Lagay mo sa setting. Ayun, naiba na naman ang setting. Woohoo! Chrono test. Chrono test po tayo. Okay, firing. Meron ba? Nga? Ayan. 521. 521 FPS from 380 to 400 to 420, 581 FPS. Firing! 524. 524 FPS. Video ko muna to. Grabe to. Tindi. Akin na yung ano. Akin na yung ano mo. Na. 524 FPS mga Airsoft. Isa na naman pong halimaw. M4A1 carbine na in-upgrade. Lupit. 500. Kailangan makita. 524 FPS. Grabe to. Grabe to. Firing pa? Sige. Lahat? Sige. 519. 519 FPS. Grabe. Napakalupit. Napakaganda ng unit ng ating bossing. Napakaganda yung pagkaka-upgrade. Natutuwa naman ako pag mga ganyan. Firing. Single fire. Rapid fire. Ganda ng pagkaka-upgrade, napakalupit. Every time matatapos maglaro, always release the magazine. Then clear the chamber. Then rest the spring. Sayang yung upgrade na ginawa natin. 525, 524, 520. Kung hindi maire-resto. Normally yung spring mula rito hanggang rito. Dahil nag-fire tayo, nakapiga ngayon yan. Kung yung unit itatabi mo nakapiga, sayang yung unit, no? Kailangan ibalik mo sa pagkakaunat. Lalagay mo siya sa rapid fire, press mo na 1 second, then single fire, then save.
Okay? Ayan. Ang mga unit na dinemo natin, bali ilan dinemo natin ngayon? 5. Lahat yan lifetime warranty. Basta nagka-problema, tawag lang po kayo. Kung ano yung mga dapat gawin, papalitan natin. Kung mga minor lang, walang problema. Pero syempre, yung resulta ng misuse, medyo magkakaproblema tayo dahil hindi sakop ng ating warranty yun, no? Pero wag kayong mag-alala kasi gagawin natin. Good noon, Sir Bry Losabia! Okay guys, yun lang muna for now. Ang haba ng live ngayon. Yun lang muna for now. Sa mga nag-share po ng ating live video, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nag-share, may share button po tayo sa baba. Pa-share po yung live video natin para dumami tayo at kumalat tayo sa ating community. Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Siyempre, yun ang paglalaro ng Airsoft, pati sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.